Minsan, may mga sandali sa tabing dagat na hindi mo inaasahan, mga kakaibang hayop, pambihirang galaw, at mga eksenang hindi mo basta makikita araw-araw. Ngayon, samahan niyo ako at panoorin natin ang ilan sa pinaka-nakakamanghang tagpo mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga pugita ay napakatalino at kahangahangang mahinahon na hayop. Isang pugita ang nakitang naiwang nakahinto sa buhangin ng Sereni Reef ng Singapore. Tinulungan ito ng isang lalaki na makabalik sa tubig. Gumamit siya ng maliit na lalagyan upang dahan-dahang buhatin ang pugita at ilipat ito sa mababaw na tubig at pinalaya ito roon. Makikita sa video, matapos iunat ang mga galamay, akala mo ay tutuloy na ito sa mas malalim na bahagi. Pero bumalik ito sandali papunta sa taong tumulong, huminto at parang ikinawit ang isang galamay sa paa ng lalaki. Marami ang nakakita nito bilang tila simpleng tanda ng pasasalamat. Ang mga dolphin ay kabilang sa ilan sa pinakamatalinong hayop sa mundo. Ang isang grupo ng dolphins ay minsan sumusunod ng sabay-sabay at minsan ay napapadpad sa maling lugar. Sa video na ito, makikita natin ang sabay na paglapit ng isang pod ng dolphins sa dalampasigan. Buti na lang at napunta sila sa isang beach sa Brazil kung saan maraming bisita ang nag-i-enjoy at handang tumulong sa pagbalik ng dolphins sa tubig. Mababait na tao ang nagtulak sa mga dolphins pabalik sa dagat sa loob lamang ng ilang minuto. Sa kakaibang videong ito, may nakakuha ng paraan kung paano naglalakad ang talaba. Nakakausad ng mga talaba gamit ang kanilang paa. Ang tinatawag na foot na ito ay lumalabas mula sa shell at tumutulak sa kanila pasulong. Medyo pabugso-bugso ang galaw nila at halatang may pag-iikot-ikot. Kapag lumabas ang paa nito, parang malaking orange na dila ang itsura ng talaba. Ang Odisha ay isang estado sa India na nasa silangang baybayin. Kilala itong pinagmulan ng sand art. At sa mga nakaraang taon ay umangat na ang antas ng sand art dito. Ang konsepto nito ay parang paggawa ng eskultura pero mas madali sa ilang paraan. Kahit malambot ang buhangin, kailangan pa rin ng mataas na kasanayan dahil hindi laging sumusunod ang buhangin sa gusto ng artist. Gayunpaman, ang mga eskulturang ito ay nakakamangha dahil ginagawa gamit ang pinong buhangin at tubig. Pagkatapos ay gumagamit ang mga artist ng simpleng gagamitan at husay ng kamay upang makabuo ng malinis at detalyadong hugis. Talagang nakakamangha ang sand art na ito sa mga bumibisita sa beach. Lahat ng hayop pati mga buhaya ay gustong magpaaraw minsan. Sa clip na ito, makikita mo ang isang buhayang dahan-dahang bumababa papunta sa dalampasigan para mag-relax at magbabad sa init. Nagulat ang mga turista at kinunan ang kalmadong buhayang papunta sa tubig para magbabad. Hindi mo talaga nakikita ang ganitong tagpo araw-araw. May ilang bisita sa isang beach sa Siberia na nakakuha ng biglang pagbabago ng panahon. Umabot sa 98°F ang init ng hapon na iyon, biglang may ulap na nabuo sa di inaasahan. Nagsasama-sama ang ulap at nagsimula ang mahinang pag-ulan. Ang unti-unting pagbabago ng panahon ay nagdala rin ng biglang pagbabago ng mood sa mga turista. Ang ulan ay naging maliliit na yelong bumabagsak mula sa langit. Parang maliliit na golf balls ang laki nito at naging usap-usapan ang kakaibang pangyayaring iyon sa lugar. Kapag naglalakad ng mga tao sa beach sa South Africa, posibleng makakita sila ng isang ahas na dumandaan sa buhangin. Isang lokal na residente sa Cape Town ang nakakuha ng video na ito sa Hout Bay Beach. Makikita rito ang isa sa kilalang species ng ahas sa South Africa. Nagpapahinga lang ito sa beach at dahan-dahang gumagapang papunta sa tubig. Kilala ang cobra na ito bilang isa sa mabilis na kumilos na uri. May kakaibang kulay at kilalang bahagi ng wildlife ng lugar. Ang ganitong sightings ay paalala na ang mga hayop ay minsan ding sumasabay sa katahimikan ng dagat. Kaya mahalagang maglakad ng maingat at may distansya. Marami sa atin ang akala ay hindi marunong lumangoy ang mga pusa. Pero dito makikita mo ang isang kakaibang pusang may talento. Ang mag-asawa ay sinimulang isama ang pusa sa beach at bigla itong nagsimulang lumangoy ng kusa. Sa una ay para itong naguguluhan habang nasa buhangin pero kalaunan ay nagsimulang lumangoy. Ang pangalan nito ay Nathan at sinusundan niya ang kanyang mga amo kahit saan sila magpunta.
Ang mga sea snail ay kilala bilang napakabagal, pero gaya ng ibang nilalang, ang Welsh at abalone snails ang pinakamaraming uri ng sea snails. Mayaman sila sa protina at karaniwang kumakain ng algae at maliliit na isda. Masasabing malawak ang diet ng sea snails dahil halos anumang uri ng pagkain sa dagat ay kaya nilang kainin. Minsan, nakakaya pa nilang kainin ang malalambot at malalaking jellyfish na napadpad sa pampang. Bagamat napakalakas ng balyena, kapag nasa labas ito ng natural na tirahan, nagiging hirap itong kumilos. Ganito ang nangyari sa isang balyena sa isang beach sa Brazil, pero napaligiran ito ng maraming taong mahilig sa hayop na agad na tumulong. Nagtulungan ang dusi-dusi ng tao upang makagawa ng daanan para makaabot ang tubig dagat sa paligid ng balyena. Tumagal ito ng 24 oras dahil kailangan nilang hintayin ang pagtaas ng alon. Sa uli ay naging maayos ang kanilang pagtutulungan at nakabalik ang balyena sa tubig. Ang nakakamanghang video na ito ay kuha sa isang beach sa Brazil. Ipinapakita rito ang isang kakaibang nilalang na parang jellyfish. Pero ang Portuguese Caravella ay isang siphonophore at talagang natatangi. Binubuo sila ng maraming magkakatulad na individual na nagkakasama. Nagtutulungan silang kumilos bilang isang grupo, lalo na pagdating sa pagkain. Makikita minsan na napapadpad sila sa mga dalampasigan. Kilala silang may matinding sting kaya hindi dapat hinahawakan. Kahit ang nahulog na galamay ay maaari pa ring makapanakit. Kaya mahalaga ang distansya at pag-iingat kapag nakakakita ng ganitong nilalang sa beach. Isang mapanuring tao na nasa parking area ng Malibu Beach ang nakapansin na tila may gumagalaw sa isang bahagi ng bato. May nakita rin siyang malilit na pirasong nababagsak sa gilid, kaya agad niyang inirapan ang kanyang cellphone at sinimulang i-record ang nangyayari. Ang landslide ay paggalaw ng lupa, bato o debris na bumababa sa dalisdis dahil sa gravity. Mahalagang lumayo sa ganitong mga lugar kapag may napapansing paggalaw. Sa sitwasyong ito, ang mga sasakyang nakapark sa ibaba ay hindi na ialis at nagkaroon ng pinsala. Isang napakagandang sandali ang nakuhanan ng mga naliligo sa dagat sa Australia. Ipinapakita ng video ang isang malaking balyena at ang anak nito na nagpapalaro sa tubig malapit sa mga surfer. Kinuna ni Dominic Taylor ang drone video na nagpapakita ng napakalapit na mga surfer sa mag-inang balyena na masayang naglalaro. Sobrang lapit nila kaya minsan ay natatamaan sila ng palikpik habang nagpapalitan ng galaw. Ang starfish o sea star ay mga hayop sa dagat na hugis bituin. Bahagi sila ng echinoderms at wala silang utak o dugo, pero nakakabuhay sila ng hanggang 35 years. Maraming uri ng starfish sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula sa pinakamainit hanggang sa malamig na rehiyon, pati na sa polar waters. Bihira tayong makakita ng starfish na lumalakad sa beach, kaya ang kuhang ito ng starfish ay na nasa gitna ng paggalaw ay talagang pambihira. Ang starfish sa video ay tila may dalawang hanay ng maliliit na paas sa ilalim ng bawat isa sa 5 braso nito. Ang makakita ng napakaraming shark na lumalangoy malapit sa iyo ay siguradong makakapagpatigil hininga. Pero ang mga shark na ito ay blacktip sharks, hindi iyong malalaking predatory species. Ang video ng daang-daang blacktip sharks ay kinuha gamit ang drone sa mababaw na tubig malapit sa Singer Island ng Florida. Makikita rito ang kumpol ng sharks na sabay-sabay na lumalangoy at ang ilan ay gumagawa pa ng somersault sa hangin na nagbibigay ng napakagandang tanawin. Nagsasama-sama ang mga hayop na ito bago sila mag-migrate papunta sa timog. Kapag ang mga nilalang sa dagat ay napapadpad sa pampang, nagiging mahirap para sa kanilang katawan ang pagiging walang tubig. Ang orca ay bahagi ng dolphin family at kilala sila sa pamumuhay sa pods. Sobrang social nilang hayop at gumagamit ng iba't ibang tunog para mag-usap at mag-navigate gamit ang echolocation. Kumakalat ang tunog sa tubig at tumatama sa mga bagay para malaman nila ang direksyon. Minsan, habang sumusunod sa pod, napapalayo ang ilan at napupunta sa mahirap na sitwasyon. Ganito ang nangyari sa 7 orca na napadpad sa La Calita sa Buenos Aires, Argentina. Agad namang tumulong ang mga taong nasa beach at nagpakita sila ng matinding pagtutulungan. 6 ang matagumpay na nakabalik sa malalim na tubig, habang ang isa ay hindi kaagad nakabalik at kinailangan pang bantayan at alagaan ng mga eksperto. Ang sand dollar ay uri ng flat sea urchin na matatagpuan sa mga tropical at temperate coast ng Central at South America. Paminsan-minsan ay nakikita rin sila sa silangang baybayin ng USA.
pero mas gusto nilang nakatira sa mas mainit na lugar. Yun ang dahilan kung bakit nakapagtataka nang maglabasan ng napakaraming sandalars sa beaches ng Northern Oregon noong summer ng 2021. Libo-libo silang napapadpad sa pampang at ikinabahala ito ng mga siyentipiko at mga residente dahil hindi agad nalaman ang sanhi ng kakaibang pagdami nito.